Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-pulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Sa 10 minutong pagpupulay-pulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pagpupulay-pulayan sa magandang umaga na Biyernes ay matatagpuan sa Levitico Kapitulo 6, talatang 2 at 3. Kung ang sino man ay magkasala at sumuway sa Panginoon na magbulaan sa kanyang kapwa tungkol sa isang habilin o sa isang sanla o sa nakaw o bumihati sa kanyang kapwa o nakasumpong ng nawala at ipinagkaila at sumumpa ng kasinungalingan sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan. Ayon sa Biblia, ang pagsisinungaling ay pagkakaila o pagbubulaan sa kapwa na ibinibilang na kasalanan sa paningin ng Diyos. At sa Israel ay naging kautusan na huwag silang magkakalat ng kasinungalingan, na huwag makikipagkayari sa masama, na maging saksing sinungaling. Ibinibilang itong kasalanan sapagkat ang layunin nito ay ibagsak o sirain ang kapwa. Ngunit hindi lahat ng pagsisinungaling ay masama ang layunin. Nang pumaroon ang mga tiktik na isinugo ni Josue na sa patutot na si Rahab, itinago niya ang mga ito nang siyasati ng hari sa Jericho. At nang siya ay tanungin, hindi niya ikinaila na pumaroon ang mga lalaki sa kanyang tahanan. Subalit, sinabi niya sa kanila na ang mga lalaki ay nagsialis na, bagaman sila ay kanyang itinago sa bubungan ng kanyang bahay. Ito po'y makikita natin sa Josue Kapitulo 2, talatang 1 hanggang talatang 25. Ang ginawang pagkakaila ni Rahab ay pagmamagandang loob sa mga lalaking isinugo ni Josue, sapagkat kanyang nabalitaan ang mga kagilagilalas na bagay na ginawa ng Panginoong Diyos sa Israel. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ang mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Aming inilalapit ang aming mga kapatid na kahanap buhay sa lansangan. Sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa hapat. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho
bilang katunayan, matutunghayan natin na ginawa ng Diyos ng kabutihan si Rahab dahil sa kanyang pagmamagandang loob. Sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makukog ng 7 araw. Sa pananampalataya, hindi napahamak na kasama ng mga manunuay ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga dibdib. At ayon kay Apostol Santiago, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Dahil sa tiningap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sa pamagitan ng pagtuturo ng Biblia, itinuturo sa atin na mayroong sinungaling na tiyak na mapapahamak. At ito ay walang iba kundi ang dyablo na siyang ama ng lahat ng kasinungalingan. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Baka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito, ayon sa Juan Kapitulo 8, talatang 44. Katunayan, nakalaan na walang hanggang parusa ang dyablo at lahat ng mga nadaya nito. Sila'y mga sinumpa at mapapasaapoy na walang hanggan. Ang apoy na walang hanggan ay inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Mateo 25, talatang 41. Nang pasimula pa lamang sa Hatin ng Eden, ay ginamit na ng dyablo ang pandaraya sa pamagitan ng kasinungalingan. Halimbawa ay ang alok ng kasinungalingan at pangako na magiging Diyos sina Adan at Eva kung kanilang kakainin ang bunga na ipinagbabawal ng Diyos. Genesis 3:1-5. Dahil dito, lahat ng mga nadaya ng dyablo ay mapapahamak ng dahil sa kanyang kasinungalingan. At ang mga palatandaan na mapapahamak ay papalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila ay sasamba at maglilingkod sa nilalang kaysa lumalang. Nang liwanagin ni Apostol Pablo ang pandaraya na ginawa ng dyablo ay may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at maraming mga tao ang nahikaya na kanilang tinanggihan ang katotohanan at niyakap ang kasinungalingan. Kaya't ang naging bunga nito, sila ay ipinadala ng Diyos sa paggawa ng kamalian upang sila ay maniwala sa kasinungalingan at upang sila ay mahatulan, sapagkat hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi ng malugod sa kalikuan. Pangalawang Tesalonica, talatang 2, Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 12. Bukod dito, maituturing din na kasinungaling ang nagsasabing nakilala ko ang Diyos, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos. Sa gayon ding sitwasyon, nasa kadiliman pa ang isang kapatid na napupuot sa kanyang kapatid. Lumalakad pa rin siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon.
kadiliman ang kanyang mga mata at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ang isa mabigat na kasinungalingan ay ang ginawa ng mag-asawang Ananias at Safira. Matatagpuan natin ito sa Gawa 5, 1-4. Itinago nila sa mga apostol ang isang bahagi ng halaga ng pinagbili nilang pag-aari. At ang isang bahagi ay nilagay sa paanan ng mga apostol. Sila'y nagsinungaling sa Espiritu Santo ayon kay Apostol Pedro. Pinuspos ni Satanas ang kanilang puso at nagawa nilang magsinungaling sa Diyos. At kung ang kasalanan ay laban sa Espiritu Santo, ang pahayag ng Biblia, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Tatapwat, ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Ayon sa Mateo 12, talatang 31. Dahil dito, maging halimbawa sa atin ang mga pangyayaring naisulat sa banal na kasulatan upang ating maiwasan na tayo ay mahawa ng kasinungalingan. Idalangin natin sa Diyos na tayo ay ilayo sa daan ng kasinungalingan at tayo ay makapanatili sa pagtatapat sa katotohanan. At kung tayo ay nakakaranas ng pagpaparatang ng kasinungalingan, ang payo ng Biblia, magpapaalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na bawang kasinungalingan. Dahil sa akin, mangagala kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Mateo Kapitulo 5, talatang 1-12. Lagi nating tandaan, mga kapatid, ingatan natin ang ating mga pananalita, na naway manatili tayo ay lagi nasa panig lamang ng katotohanan, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Mateo 12, talatang 37. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibawang araw at buhay. Inialay mo po namin sa inyo ang araw na ito at ang aming pamilya. Ilayo mo kami, Panginoon, sa araw na ito sa mga kasinungalingan. Naway kami ay makasumpo ng tama upang ikaw, Diyos, ay aming papupurihan. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito